Good morning mga kabali. Marami na tayo sa Kubo. Titignan natin kung nandito si Kuya Rodel. Dahil ang ano namin ngayon magpapatubig kami ng mais sa kabila. Yung pinatabaan natin kahapon para mayari. Ay. Para mayari. Wala yata dito nandun na yata si Kaka. Diretso mga kabali. Naghihintay si Kaka sa kanila. Bukas pa yung schedule ng tubig namin sa Ampalaya. Patubig. Okay mga buddy, pag linis tayo ng kulungan ng baboy tsaka tayo nakapagpakain. Si cameraman nakapagsaing na rin. Si Kuya Rodel mga buddy nasa 24 pa. Baka mamaya na lang. Hindi ko alam kung dumiretso na siya doon o kung ano. Ako na siya mamaya pagbalik niya. Muna tayo sa Lucky Farm, mag-scatter muna ako ng sitaw tsaka ampalaya. Isasampa natin yung ibang mga nakababa. So kahapon mga kabady, narinig nyo naman yung presyo ng gulay, no? Sitaw tsaka ampalaya at talong. Although kahit na wala tayong talong yun, humihingi pa rin tayo ng update na presyo para at least kahit paano alam natin yung presyo, di ba? Pero sa ganyang sistema kasi mga kabady, kumbaga ano na kami, sanay na kami. Mataas, di ba mga kabady, sitaw 120 per 100 pieces. So mahigit piso ang isa. Yung ampalaya 60 daw ang isang kilo. So ang isang bundle 600. Sarap sana no, kung nakaka-100 bundle ka, 60,000. Pero sa ganyang sistema kasi mga kabady, sanay na tayo. Pero pag tingnan nyo mga kabady, once na pumitas tayo, yung una, pangalawa, pangatlo, goods ang presyo nyan. Pero pagka pumitas na tayo ng pang-apat hanggang sa matapos tayo mga buddy, wala, tulog ang presyo. Ewan ko ba, ba't ganun? Kumbaga parang lulutuin tayo sa sa presyo nilang ganun lang. Gaya nga nasabi ko, hindi pa kami pumitas ng marami na tumama sa presyo. Tumatama kami yung pang ilang pitas, pero pagkayari nun, wala na. Scatter muna tayo. Lungkot na yung damo. Dilaw na. Mag-alala, bukas tutubigan na kayo. Tubig. Tubig pataba na naman. Sunod na trabaho natin mga kabady, maglalagay na tayo ng atip o yung pinakabubong. Kung hindi masyadong bagay kasi maraming ano, sabay-sabay na naman. Ngayon ko si Kuya Rodel patabaan namin tong kanyang mais. Ayos yun, ako nag-aaya na mga kabady. Hindi kasi nanghihinayang ako dito sa mais ni Kuya Rodel. Maganda yung bulas, maganda yung dating. Ayaw niya ng patabaan. Sabi ko, pahiramin kita ng pataba. Ay, patabaan mo ka ako dahil sayang, maganda yung dating ng mais. Para maganda-ganda yung anihin mo ka ako. Talbusin na yung palaya natin dito mga kabady. Kung
kung kakayanin pa ng mga bidang lalaki, kaya nga mga kabady, kaya ko si Kuya Rodel mamaya manalbos kami mamayang hapon. Ang dami sa baba, para yung nilalagay nating sustansya mga kabady dumiretso na sa taas, hindi na mapipigil pa dito sa mga supling niya. Ito sayang to mga kabady, sarap sa munggo nito. Pwede yung sariwang ganyan, tas isawsaw mo sa buro. Ayun, may bunga na, bungang puno. Ito mga buddy, pantanggal yung mga ito. Siguro mga 4 hanggang 5 supling kada isang puno. Ito, scatter muna natin ang ating mga sitaw, dahil kumahabol sila. Ngayon lang 120 yan. Pag pumitas na tayo, sabihin 20, mawawala na yung 1. Pagka pumitas tayo ng, o kaya pwedeng ganun ang presyo mga kabady, pero pagka nakakalimbawa ang pitas mo lang 1,000, 2,000, yan, ganun ang presyo niya. Pero pagka lumaksa ka na yung mga 10,000, wala na yan, sigurado yan. Manong patikman ka man lang ng medyo maganda-ganda, kahit mga 5 pitasan lang. So, halimbawa nakaka-1 laksa ka, 2 laksa, patikman ka man lang ng mga 100, 5 pitas, tsaka niya na ibaba yung presyo, sige. Pero hindi basta dumami na yung pitas mo, yun na, lulutuin na sa presyo yun. Sitaw. Tingnan niyo itong binali natin na nakaraan. Ito yung ano niya. Tapos ito 2 days lang nandito na siya. Dito ka muna, para sa baba pa lang marami na, di ka kagad aakyat. Ligo ka muna dito, kasi hinayaan natin yung mga kabady, lahat yan nasa taas na. Wala tayong buong mapipita sa bandang gitna o sa baba. Yan na mga kabady, nasa ano na yung ating mga ampalaya, 5 letting na. isa na lang, alambre na sila. Yung mga kabady, yung talboson, tabao. So lalagyan natin sila ng abono, Yara at saka 4600 mga kabady, para kumbaga sa Kapampangan para maglapela-pela bulong. Yung parang, paano ba sa Tagalog yung lape-lape? Parang kumakaway-kaway, parang ganun mga kabady. Ang dahon nila ninipis na, pero ano sila nun mga kabady, prone sila sa maninira. Dahil yun nga, magsasariwa ng gusto yung kanilang dahon, ninipis, at saka gaganda mga kabady. Kaya syempre yung mga uod, mga insekto, gustong gusto naman nila nun. Apply natin ng, dapat din na kami gagamit ng 46 mga kabady, puro Yara na lang sana. Kaya lang kailangan namin gamitan tong Condor. Di ba na tandaan nyo noong nakaraan, na-delay tayo sa tubig, parang tumigas yung katawan nila tsaka yung dahon, parang namalipit sila sa init, parang ganon ang kinalabasan ng mga Condor natin. Pero sa ngayon naman nag-recover na sila, kaya lang tayo gagamit ng patabang 46 mga kabady, dahil dito sa Condor mga kabady.
Pero ito lalagyan na rin natin para parehas sila. Baka mamaya magtampo naman ng mistisa natin eh. Sabihin si Condor binigyan nyo ako, hindi. Catheter. Tsaka yung ganitong panahon talaga mga kabady, dahil subok na rin namin at 3 taon na rin naming nararanasan. Basta pagkayari ng Pasko't Bagong Taon sigurado taas ang presyo. Lalo sitaw, kabady. Kasi nung nasa Telabang ko kami, may tanim kami sitaw eh. Kapraso lang mga kabady, may tanim 40,000. Tsaka yung mga sumunod pang nakaraang Pasko na yan, mataas talaga presyo. Nahabol namin yung 120 nun eh. Nakakailal lang kami na 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 na 7,000. Kaya Paskong Pasko nun pumipitas kami. Tinatawag na nakasiwang o nakasingit mga kabady. Kaya lang ang ano naman nun mga kabady eh, mahirap alagaan. Kumbaga mahirap pagandahin. Ganon. Kaya mahal. Isa rin yun sa mga dahilan mga kabady. Depende yan sa ano. Depende sa lugar, sa klima ng panahon. Hindi naman porke mahirap dito sa iba eh, mahirap din hindi po. Depende sa klima, depende sa lupa. Ganun. Kaya pagka nakakita ka ng sitaw na dito, yung pangit, asahan mo mga kabady, apakamahal na sitaw. Pero pag nakakita ka naman ng sitaw na halos madaanan mo yung magagandang mga sitaw, sigurado nababa ang presyo. Tsaka sa mga kabady po natin na nagko-comment na nagagandahan sa mga pananim natin, maraming salamat po mga kabady sa bunga mga kabady, sa pag-appreciate mga kabady, dahil kita nyo naman halos araw-araw dito na umiikot yung natin, halos hindi lang araw-araw mga kabady, taon. Yan, kumbaga dito na talaga yung buhay natin, dito na umiikot mga kabady. Ay maraming salamat sa mga taong sumusuporta, syempre sa mga taong nagtitiwala, nagmamahal sa amin. Tsaka sa mga kabady natin titiwala sa mga pananim natin, maraming salamat po mga kabady. Sa mga nagpe-pray na sana daw tumama tayo sa presyo, maraming salamat po mga kabady. Napakalaking tulong po niyan, dahil sa bawat pray po ng mga kabady natin hindi natin kayang tumbasan yun mga kabady ng kahit magkano. Ayan o, ayun ang bunga mga kabady o. Ayun mga kabady o, bungang puno na yan. So isang pataba pa tayo hindi na natin ididilig, sasaboy na natin mga kabady. Ibabasol natin sa butas ng plastic, bubutas tayo ng panibago. Hindi naman sa mga kabady, kasi para sa akin o para sa amin maganda yung dating ng ampalaya mga kabady. Kasi isang buwan na to sa sa 10. Anong petsa pa lang ngayon mga kabady? 7 pa lang ngayon mga kabady. So meron pa tayong 3 days para isang buwan sila. 30 days na sila nun mga kabady. Pero nandito na sila mataas na. Ito na yung alambre natin mga kabady ayan, ganyan lang. Ganito Hindi naman sa pinupuri ko yung mga pananim natin mga kabady.
Para sa akin ang ganda mga kabady. Maganda yung bulas, maganda yung dating, magandang pangitain nga. Tsaka sa mga kabady na rin po natin mismo nang galing na nagagandahan nga po sila sa tanim nating ampalaya. Big crop, big gastos. Dahil na-appreciate nyo po mga kabady yung bawat araw namin dito, bawat pagod namin. Yung pray nyo lang po mga kabady, sobrang laking tulong niya sa amin. Diba? Kaganito yung halaman mo, tanggal ang pagod mga kabady. Sa araw-araw nating trabaho dito sulit. Kaya ako mga kabady, pagka may nagko-comment na yun nga, nagagandahan sila, parang sulit lahat ng pagod ba, lahat ng pagod, lahat ng gastos. Kasi kahit na hindi mismo sa atin ang galing na maganda yung halaman natin, nakakatawa kasi yun mga kabady, yung manggagaling sa ibang tao yung papuri. Although pinupuri natin itong mga halaman natin mga kabady, pero siyempre iba pa rin yung galing sa ibang tao, dahil hindi naman tayo pare-parehas ng paningin sa maganda't hindi, di ba? Hindi natin masabi. Kaya ano ni Kuya Rodel, saan na kaya siya? Dapat maiset na ni Chong yung lona mamaya. Wala si Chong mga kabady. Nag-ano na naman yun, nagbubuting-ting na naman ang motor niya. Pero tabayanan natin para maiset yung lona dito, para bukas mag-aandar na lang. Basa pa yung lupa pero pampatubig na mga kabady, kailangan na natin tubigan ulit. Mahirap na, baka mamaya ma-delay na naman tayo. Kasi ipiprepare ko na rin yung patabang gagamitin natin, tsaka yung mga drum lalagyan na rin ng tubig para, kasi yung in-apply nating pataba dyan, pang ilang days na ngayon mga kabady, pang 4 days na, 4 days, 5 days bukas, halos ano na yun, halos palipas na yung talab nun. Kaya sisigundahan natin ulit. Hindi na pala sigunda, pang tersyera na yan. Pangatlong dilig at pangatlot huling dilig na mga kabady. Ibabasol na natin, bubutasan natin ng panibago yung plastic, tapos doon tayo bububod ng pataba. Pero hindi porke bubutasan natin yung plastic mga kabady, kahit saan na lang tayo bubutas, hindi po mga kabady. May ano yan, may kumbaga may diskarte din. Yung nakaayon ka kung saan ka bububod ng pataba. Ganun. Kung halimbawa dito, nandito ka, dito ang butas. Kasi kung dito, sa wheel, kung dito ang butas mga kabady, ano ka, yung parang, ano ba yung, ano sa Tagalog yung sa wheel, parang asiwa, o, ano, hirap explain. Yung parang, ano ba, yung, comment na lang kayo mga kabady. Sa wheel, yung, na dapat dito ka bububod. Dahil ako kasi mga kabady kanan, si Kuya Rodel kanan, ang kaliwete lang sa amin si Pareng Carlo. Dapat dito butas niyan dahil kanan dito. Tapos pag pabalik mo naman, dapat dito yung butas para dito ka kanan pa rin. Yan, ganun mga kabady. Sa wheel, diba sa Tagalog yung sa wheel, parang asiwa, hindi.
Parang salungat, parang ganon. Bali, puso namin itong sito dito sa dulo. Kamusta yung niluluto mo, Bi? Okay na. Hindi ko nga lang tinikman. Tinipla mo naman na yata yun, di ba? Oo, gigisa na lang mamaya. Gigisa, nilunod ko na. Gigisa pa yan. Ay, gigisa pa ba? Nilunod ko na yung mga sibuyas. Ingkod ka pa lang yan. Huwag ka palalambutin mo na nandun. Tapos gigisa na. Palagi yung Bi, makakahabol to. Sa presyo? Oo. Ha? Oo. Magkano? Lagay mo na lang 100. Ah, kala ko 20. 100. Konti lang eh. Ha? Konti lang. Konti lang, no? Hindi siya ganun kalaksa-alaksa. Ang kilot kalahati lang yan, oh. Pero pagka dalawang laksa, Yun, 20. 20. 15. Anak ng kahaga. Ngayon, konti lang. Mahal yan. Ayan lang. Pinakamababa na siguro 50. Sige, gusto ko na doon. Napansin mo rin Bi, pagka konti yung pitas, mahal. Pansin mo rin na. Pagka laksa-laksa, Yun, doon mura. tayo yung kamatis, eh. Kuhain ko kaya. Tingin pong kamatis. Bulok na yun. Ito. Ano ito? Ang tiltilin. Pipino, tubo na. Ang ganda. Tuyo lang katapat dito. Haba na. Ganado. Ganda yung sito natin sa gawin na ito, no, Bi? Oo. Yun yung mga body. Malusog Malusog. yung katawan. Kaya Tapos, mga dahon. makapal yung dahon. Alam mo kasi yung sito pagka bata pa lang yung mataba na. Mataba na yung katawan tsaka yung lalabasan ng talbos. Hindi pa siya inuud. No? Ganda ng mga dahon niya. Nahan yung spray ulit. Sprayan natin mamaya.